Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong banggaang secretary, dating spokesperson Harry Roque at si dating Senador Trillanes. Dito kasi may patusadahan o may palitan ng mga akusasyon itong dalawang to na sinasabi ni Attorney Harry Roque na si Trillanes daw yung nagbenta ng Scarborough Shoal. Na sinasabi naman ito ni Trillanes na dahil kay Pangulong Duterte, kaya daw nawala yung mga isla natin. So, meron silang palitan ng mga akusasyon. So, panoorin po natin to. Ni Attorney Harry Roque, si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Dito kasi malinaw na sinasabi nga nila sino yung nakipagnegosasyon sa China nung mga labas muna natin yung kay Pangulong Duterte. So, himayin natin. Nung panahon kasi ni Pangulong Pinoy, di ba, nagkaroon ng tension doon, na nagkaroon ng standoff between China at Pilipinas. So, ang nangyari, pinakatras yung barko natin doon. So, doon nag-start yung hindi na nakontrol ng Pilipinas yung West Philippine Sea dahil nga umatras yung barko natin. Sa hindi nating alam na kadahilanan dahil daw nagkaroon ng usapan. So, nagkaroon ng back channeling na lumabas naman sa balita na etong si Trillanes nga daw yung nagpresenta na manguna ng back channeling. Andiyan pa nga 'di ba ng na kinumpronta pa nga siya ni Senate President Juan Ponce Enrile itong si Trillanes. Siya tinatanong niya na ano ba yung naging papel niya doon sa back channeling sa China. Since under siya ng Senate President, dinidemand niya na magpaliwanag itong si Trillanes na kumbaga ano yung nangyari, bakit nagpresenta ka ilang beses. Kumbaga ang daming hinihinging detalye ni Juan Ponce Enrile, pero ang ginawa ni Trillanes, nag-walk out siya at hindi siya nagpaliwanag. Ang sinasabi niya lang, wala daw siyang obligasyon na magpaliwanag sa Senate President. Sa presidente lang siya pwede magpaliwanag, which is maling mali dahil nga senador siya noong time na yun and under siya ng Senate President ng Senado. So doon makikita nyo na meron siya para po sa akin meron siya itinatago na mga detalye kung bakit siya naging backdoor channeling peace negotiation sa China, na sinasabi nga ni Harry Roque na nung panahon na siya ay nandoon bilang back channeling sabi natin person, doon nawala yung Scarborough Shoal
na sinasabi naman ito ni Trillanes na dahil daw sa kanya at ni Pinoy, humupa yung tension. So, maraming barko raw yung ng China yung nandun nakatambay sa Scarborough Shoal nang dahil sa kanya is, kumbaga, tinanggal ng China yon. Pero nangyari naman na pagtanggal ng mga barko ng China doon is tapos na yung paggawa ng ng artificial island ng China. So, baliwala naman yung, para sa akin baliwala yung ginawa niyang effort na yun kasi nga ganun din, nawala talaga yung control natin sa Scarborough Shoal, nawala yung control natin doon sa West Philippine Sea nung after nung negotiation nila ni dalawa ni Pinoy. So nung panahon na ni Pangulong Duterte, yun yung inayos ni Pangulong Duterte na sinasabi nga nila nagkaroon doon ng gentleman agreement na yun nga na papayagan yung mga mangingisda natin na makapangisda sa West Philippine Sea, na makapagdala ng resupply sa doon sa BRP Sierra Madre. Yung nga lang, bawal lang yung construction material. So yun yung parang request ng China na sabihin natin maganda rin naman yung ginawa. Para sa akin na maganda yung ginawa ng diskarte ni Pangulong Duterte na kumbaga at least nakakapangisda na yung mga fisherman natin, nadadala ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Unlike kasi sa nangyayari ngayon na talagang sumobra na yung pangaharas ng China na to the extent nga na ginamitan na ng water cannon yung resupply boat, andyan na yung ginamitan na ng helicopter yung mga researcher natin do sa West Philippine Sea, na alam natin na talagang dihadong-dihado na masakit man panoorin, masakit man na yung balita na yun, talagang wala tayong magawa sa China dahil nga fully equipped sila ng mga kagamitan. Unlike sa atin kasi na talagang wala talaga, wala tayong panama pagdating sa mga barko, sa mga gamit doon sa China. So maganda maganda yung naging diskarte ni Pangulong Duterte na nagkaroon ng gentleman agreement lang na na mapayagan. So walang pangaharas nung panahon ni Pangulong Duterte. May nabalitaan ba kayong hinaras ng ang mga barko o mga mangingisda natin ng China? Merong sinasabi sila na kinukuha daw yung mga huling isda ng mga mangingisda, pero tinanggi naman ng mga mangingisda natin, sinasabi parang nakikipagpalitan lang ng dala. Kumbaga may exchange barter na nangyayari na nagbibigay naman daw ng kapalit na produkto yung mga Chinese Coast Guard na binibigyan pa nga nila ng kulay na sinasabi nga na parang dihadong-dihado nga daw yung Pilipino dahil yung binibigay ng China is mga mga noodles, kung ano-ano, sigarilyo, tapos ang kinukuha naman sa mga mangingisda natin sa mga high quality mga isda. So pero kung titinan niyo naman yung yung balita na yon, sa mga mangingisda ayos lang naman kasi nga nakakapasok sila sa West Philippine Sea. 'Di ba? Nakakapangisda sila. At the same time, ang Coast Guard natin hindi rin nagrereklamo, gawa nga ng nakakapasok naman sila sa BRP Sierra Madre. Yung nga lang, wag lang daw magdadala ng construction supply. Pero ngayon, kung titingnan nyo, grabe yung ginagawa ngayon ng China. Gaya nga sinabi ko siya kanina, yung balita, di ba? Na ginamitan na ng water cannon yung mga resupply boat. Andyan na yung hindi na nakapangisda yung mga Pilipinong mangisda natin. Hinaharas na yung mga scientists natin. So, grabe yung ginagawa ng China na dapat talagang gawan ng aksyon ng Pilipinas. Pero ang punto kasi rito nun, na sinasabi nga ni Harry Roque na nung panahon kasi ni Pinoy, doon nag-start yung pinaka-ugat ng problema. Kasi andyan na yung iniakyat na nila sa UN Tribunal yung hinaing natin, na which is hatirin kasi yung yung aking damdamin tungkol dun sa paghahain ng arbitrary
contest natin. Which is tama naman yung ano natin, yung pag-contest natin dun sa 9-dash line ng China na hindi naman makatwiran yung kaya ng ginagawa. So, ibinigay ng UN tribunal na sabi nila panalo raw yun, pero sabi ng iba hindi naman daw panalo dahil ang kumbaga parang ang nilinaw lang naman doon sa tribunal na yon na hindi ino-honor yung 9-dash line. Pero ang mahirap din kasi doon, hindi rin kinikilala ng China yung sinabi ng UN na yung Pilipinas daw yung nanalo. So hindi natin alam kung paano nanalo yung term doon. So, yun nga yung naging problema doon na mas lumaki lalo yung tension nung inaakit natin sa UN yung problema na yan. Kasi ang gusto ng China, dahil dalawang bansa lang naman yung, di lang naman dalawang bansa, pero mostly sa area na yun, dalawa lang nagtatalo. Which is yung Pilipinas at yung China. Kasi yung ibang disputed island, siwalay naman yung sa pag-claim. So, andyan yung Malaysia, Thailand, Indonesia. Yun yung mga nagtatalo-talo dun sa ano. Pero kung titingnan nyo, din naman yung umaabot sa punto na talagang nagkakaroon ng harassment. Unlike dito sa China na merong nangyayaring harassment. Diba? Na siguro kung ang ginamit lang nating strategy doon, yung ginamit ni Pangulong Duterte na usap-usap lang sa mga inchik na yan, sa Chino na yan, is magiging mas magiging maayos pa sana yung magiging yung disposition ng dalawang bansa na pwede namang makuha sa magandang usapin lang na hindi na kailangan umabot sa harassment, hindi na kailangan iakyat pa sa UN tribunal yung kaso na yan para maresolba lang. So, sana ganun yung ginawang diskarte. Pero ngayon kasi parang mas nakakatakot yung ikinikilos ng gobyerno natin dahil nga hindi nagugustuhan din ng China, which is parang ang dating sa China parang naghahamon na rin yung Pilipinas gawa ng parang sumasandal lang tayo masyado sa Amerika na yung nagdadagdag pa ng EDCA na alam naman ng China na alam naman natin na hindi gusto ng China yun, pero yung mga aksyon ng gobyerno natin ngayon is pwedeng humantong yun sa World War III na sana naman na wag matuloy dahil ang mas kawawa po rito is yung mga Pilipino. Yung lalo na yung mga mahihirap na rin kababayan na yun na nga, di ba, na kulang na nga sa pang-araw-araw kapag nagkaroon pa ng gera mas lalo pang hindi nila kakayanin na ma-afford yung mga bibilin. The same time, yung mga may kaya naman sa buhay, yung sabi natin may pera, pwede yung umalis ng Pilipinas anytime kapag nag-start yung gera na yun kung sakaling magkaroon ng ganyan. So, andun yung talagang andun yung magiging problema niyan or nagsimula talaga yung problema niyan nung panahon ni Pinoy, dun lumala yung tensyon. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and Kaya nga maganda yung ginawang diskarte ni Pangulong Duterte, yung gentleman agreement. Kasi gaya nga sinabi naman ni retired Justice Antonio Carpio, pwede naman hindi i-honor yan ni Marcos kasi nga tapos na yung administrasyon ni Pangulong Duterte. So pwede naman talagang ganun yun. Kaya nga ang ganda ng diskarte ni Pangulong Duterte during nung time niya na pinalakas niya muna. Paano dagdagan yung mga asset natin sa Navy. Kaya nga 'di ba? Walang kapalag-palag yung China every time na bibili tayo ng mga kagamitan pandagat. Wala silang kapalag-palag. Unlike ngayon kapag bumili ng gamit ang Pilipinas, andyan na yung nag-iisip na kaagad yung China na papalag na kaagad ang Pilipinas kapag yun nga dahil nga nagpapalakas ng pwersa. The same time, andyan nga yung Amerika laging nakabuntot sa atin na ayaw ng China kasi nga banta sa kanila yan.
lumalapit yung kalaban nila sa politika na to the extent na talagang halos nasa boundary na ng China. Yung ayaw lang naman ng China which is yung ginamit na strategy ni Pangulong Duterte na, di ba, kahit na dumidikit tayo sa China, yung Amerika lumubuntot pa rin sa atin. So hindi nagkaroon ng masamang tinapay kumbaga ang China at Pilipinas. President Duterte, hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no?